Mga kababayan, mga anak ng masa, mga OFWs na nagpapakahirap dyan sa abroad, isang malaking gulo ang sumasabog sa Senado ngayon. Blind item muna, Sino itong dalawang heavyweight na senador na imbes na harapin ang katotohanan ay nananakot na at balak pang kasuhan ang 18 dating sundalo. Alam nyo, kahapon ay kinasuhan na po ni Senador Erwin Tulfo ang 18 sundalo, no? Dating sundalo na naglalantad ng korupsyon. Sino ang takot na takot sa mga witnesses? Sino ang gustong patahimikin ang boses ng bayan? Truth bomb. Sina Senador Tito Soto at Erwin Tulfo. Oo ha, narinig nyo yan ng tama. Habang si Senador Rodante Marcoleta, ang ating legal genius, nananatiling matatag, binubusisi ang mga affidavit at prinoprotektahan ang institusyon kasama si Senate President Alan Peter Cayetana. Akala nyo ba tapos na ang issue ng maleta? Hindi pa. Dahil ngayon sila raw ang re-rest back. Pero ang tanong ko sa inyo, takot ba sila sa tunay na investigasyon o gusto lang nilang ibulsa ang pera ng bayan? Habang tayo lubog sa baha, dito sa hashtag #WalkWithLan, walang kinikilingan. Lalantad natin ito ng walang takot mga kaibigan. Bakit ba tayo nanggigigil dito, mga kababayan? Dahil bilyong-bilyong piso ng flood control funds ang pinag-uusapan. Taon-taon, nalulunod tayo sa baha. Traffic sa EDSA, bahain ang mga barangay, nasisira ang mga kabuhayan. Pera nyo yan, Pera ng mga tax-paying OFWs na nagpapadala ng remit para sa pamilya, mga kaibigan. Pero may mga aligasyon. Ang sarap po ng kape. May mga aligasyon po na 12 dosenang maleta puno ng pera na ipinamigay sa mga building sa Baclaran at Green Hills. Talaga. Totoo kaya yun, no? Nang lumabas nung ang 18 dating sundalo para magsiwalat. Ano ang nangyari? Investigasyon ba? Hindi. Pananakot at balak na kasuhan. Truth bomb. Ito ang pera para sa flood control pero napupunta sa bulsa ng iilang mga politiko. Habang sila nasa aircon at opisina, na aircon na opisina, tayo rito nagdurusa, Si Rodante Marcoleta, si Senador Rodante Marcoleta, ang kanyang grupo, ang tunay na nagtatanggol sa atin, sa inyo mga kaibigan. Ngayon, eto ang mainit na balita. Ayon sa reports, sina Soto at Erwin Tulfo magsasampa raw ng reklamo laban sa 18 ex-soldiers at sa kanilang abogado. Scripted daw ang testimonya. Gawa-gawa lang daw. Huwag tayong lolokohin mga kaibigan. Tignan nyo si Senador Rodante Marcoleta, hindi siya natitinag. Binusisi niya ang mga affidavit. Binigyan ng platform ang mga witness. Siya at si Senador Pia Cayetano sa Blue Ribbon. Tumatayo para sa katotohanan, bakit kailangang takutin ang mga sundalo? Kung wala kayong itinatago, harapin nyo sa proper hearing mga kaibigan. Erwin Tulfo at Rafi Tulfo ano ba talaga? Brothers na puro drama sa TV, pero kapag sila ang nadadawit sa maleta, biglang libel case. Tito Soto, matagal ng senador, biglang denial mode. Pero bakit atat na atat ang kabilang kampo na palitan ang liderato sa Senado? Para ba itigil ang pag-aalungkat ni Marcoleta, ni Senador Rodante Marcoleta? Para ba maprotektahan ang mga trapo? Tanong lang po yun mga kaibigan, Pero bago natin talakayin ang demanda, balikan natin kung paano ba sila takot na takot. Dahil sa 18 matatapang na ex-soldiers na handang itaya ang buhay at pangalan para sa bayan, sila ang nag-deliver daw ng maleta. 6 na medium size kay Erwin, 2 kay Soto. Mula sa kickbacks ng flood control projects, mga kaibigan. No? Ay, ito po, it's a mere allegations. Hindi po natin sinasabing totoo itong mga to, no? Napakahirap naman pong paniwalaan din kung totoo, no? Anyway, mga kaibigan po, talagang sabi po ng 18 ex-soldiers, dineliver po nila ito sa mga buildings, may mga pangalan naman na binanggit, no? So, binanggit nga po nila si Erwin Tulfo at si Tito Soto. Okay? Anyway, um,
ang alam niyo ang diferensya po 'no, ang pagkakaiba po ng dalawang grupo 'no, yung mga ex-soldiers na 18 versus dito sa mga politicians ay talaga namang, napakalaki 'no. Talagang kitang-kita mo na raw at tsaka very honest itong, 18 ex-soldiers versus politicians na talagang, um ano siya 'no, talagang 'pag kunwari inakusahan mo, siyempre quick denials at, pinapangalagaan din nila ang kanilang mga pangalan at, pagkatapos po nun ay talagang mga pananakot na sa iba't ibang mga grupo at iba't ibang mga personalidad. Eto, alam niyo po ang kalakasan po ni Senador Rodante Marcoleta ay hindi siya natatakot sa pressure. Simple lang, legal genius move, kung muna natin, 'wag agad patatahimikin mga kaibigan. 'Yan po ang ano niya 'no. So, ang mga Tulfo naman magaling mag-expose sa TV pero kapag kayo na, kargador na lang ang tawag niya sa mga sundalo. At sibuyas, 'di ba? Grabe. Ngayon, ang mga ex-soldiers, mga kaibigan, dating Marines, handang magsalita. Sino ang mas kapani-paniwala, 'no? Sila o ang mga pulitikong puro denial pero ayaw magpa-full audit, 'di ba? Kung talagang wala silang kasalanan, mag-audit tayo, 'no? Ito ang aatol nila, itong pagbabanta ng demanda ay klasikong trapo move. Kapag cornered na, sisihin ang witness, sisihin ang hearing, mag-file ng kaso para takutin. Ganyan ang estilo ng mga balat sibuyas na trapo, mga kaibigan. Si Senador Marcoleta tunay na serbisyo publiko. Binibigyan ng plataporma ang mga sundalo. Yan ang matapang, hindi yung nagmamalinis sa kamera habang may mga maletang umaaligid sa dilim. Nako po, okay, mga kababayan, ang mga Tulfo brothers, Rafi at Erwin, magaling sa salita, pero Tito, puro takot at pananakot. Tito Soto, matanda na sa politika, pero ganito pa rin ang style. Panakot muna bago ang katotohanan, no? Parang tuta systems, Parang tuta ng sistema. Kapag nahuli, tahol ng tahol para itago ang buto, mga kaibigan. Ngayon, talagang grabe 'no, yung mga OFWs natin 'no, biruin niyo, nagpapadala kayo ng pera dito sa Pilipinas para sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga anak, sa mga pamangkin, sa mga mahal sa buhay. Pagkatapos ito mararanasan ng mga ito 'no, pagpapasok sa eskuwela, papasok sa trabaho, talagang baha to the max 'no. Talagang po ang masa, dito sa mga baha na ito, hindi po ng flood control projects na ito 'no. Talagang madami pong pera ang Pilipinas ngunit pinamumukha nila na mahirap tayo 'no. Talagang dapat po may accountability dito mga kaibigan 'no. Okey, comment down below kung sino sa tingin ninyo ang nagsisinungaling mga kaibigan 'no. Kung sino po ba, sila Tulfo, Soto, yang mga yan, Lacson, lalo si Lacson mga kababayan, ang katotohanan ay parang baha, hindi mo mapipigilan habang buhay sa mundo kung saan kasinungalingan ang nangingibabaw, tayo ang magiging boses, no? Kasama niyo ako sa laban na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe. Nasa road to 100,000 subscribers na tayo para ipakita ang lakas ng hashtag #WalkWithLand Community. Subscribe to stay updated on the truth behind the latest headlines. We are on the road to 100,000 subscribers. To show the strength of our community, join us. I-like, i-share at mag-comment ng katotohanan sa baba. Sumali na sa channel membership natin para lalong lumakas ang laban mga kaibigan. Ang hatol nila, ang tunay na bayani dito, walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta at ang 18 ex-soldiers. Walang takot, walang kinikilingan. God bless the Philippines. Totoo lang tayo, kita-kits sa susunod na pagbubunyag. Mabuhay po ang Pilipinas.